Hello Dreamers! Nasa chapter 5 na tayo ng MO at ang chapter 5 ay entitled Hopes Dashed, Schoolwork and Farm Work, News, Good and Bad, Death of Father Caloso. Simulan natin ang summary ng chapter 5 mula sa title. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang dashed? Ang ibig sabihin ng salitang dashed sa title natin ay nasira, or sa English, destroyed, or shattered. So, simulan na natin ang summary ng chapter 5 para malaman natin kung paano ba nasira ang pag-asa ni Johnny sa puntong ito ng buhay niya. Kung maaalala natin sa chapter 4, nakilala ni Johnny Bosco si Father Caloso. Nakapag-aral si Johnny dahil kay Father Caloso at naging spiritual director din ni Johnny si Father Caloso. Talagang naging malapit silang magkaibigan. At pagdating naman ng winter, hinayaan lang ni Anthony si Johnny na mag-aral. Kasi kapag winter, tuyo ang lahat, tuyo ang paligid. So wala namang masyadong gagawin sa bukid. Pero pagdating ng spring, dumami yung gawain sa bukid kaya medyo nagreklamo na si Anthony na siya lang yung gumagawa ng lahat habang si Johnny daw ay nagsasayang ng oras niya. Para ma-resolve ang conflict o problema nilang magkapatid, napagpasyahan na kapag umaga, pupunta si Johnny sa school at magtatrabaho siya sa bukid kapag hapon. Pero naisip ni Johnny, paano pa kaya siya mag-aaral? Nakapag-aral si Johnny during his trip or walk galing sa bahay papunta sa school at galing sa school pauwi sa bahay. Pagdating niya sa bukid, hawak niya ang hoe o yung gamit sa isa sa mga tools sa bukid, tapos libro naman sa kabilang kamay. So mag-aaral siya habang nagtatrabaho. Pagdating sa bukid at kailangan niyang magtrabaho, ibababa muna niya yung libro niya para makatulong siya kay Anthony sa bukid. Kapag naman may panahon siya for a break, mag-aaral pa rin siya. Libro sa isang kamay, tinapay sa kabilang kamay. Kapag kailangan niyang magsulat, gagawin niya yun during meal times o kaya medyo babawasan niya yung oras niya sa pagtulog. Talagang masigasig si Johnny sa pag-aaral niya. Pero sa kabila ng lahat ng effort na ginagawa ni Johnny para makapag-aral siya and at the same time makatulong sa bukid, hindi pa rin masaya si Anthony. Isang araw, tila napuno na si Anthony. Inis na inis siya sa pag-aaral ni Johnny ng grammar. Sabi niya, "I've grown big and strong without ever setting eyes on such books." Lumaki naman daw siya at naging malakas kahit na hindi siya nag-aaral. Nagalit rin si Johnny at sumagot, "That's nonsense. Our donkey is bigger and stronger than you are, and he never went to school either. Do you want to be like him?" Siyempre, nagalit si Anthony. Mabuti na lang at mabilis si Johnny, kaya nakaiwas siya sa mga suntok ni Anthony. Mama Margaret was of course heartbroken. Kahit nga si Johnny ay umiyak rin. Nang malaman ito ni Father Caloso, nalungkot din siya at kinausap niya si Johnny. Sinabihan niya si Johnny na iwan na yung kapatid niya at tumira na sa bahay ng pari. Natuwa si Mama Margaret nang malaman ito. Kaya noong April, lumipat si Johnny sa bahay ni Father Caloso. Ang bahay na ito ay tinatawag na presbytery. Hindi ito ang unang beses na lumayo si Johnny sa pamilya niya. Bukod sa pangyayaring ito, 2 beses pang pinalayo ni Mama Margaret si Johnny dahil sa ugali ni Anthony. Ang unang beses
ay winter ng 1826 to 1827. Ipinadala si Johnny sa mga kamag-anak niya sa father side. Ang second instance naman, ipinadala si Johnny sa isang mas malayong lugar para magtrabaho sa bukid ng Moglia family. Namalagi si Johnny dito from February 1827 to November 1829. So mga 2.5 years din. And again, lahat ng ito nangyari dahil hindi maganda yung pag-uugali ni Anthony. Talagang nagkakaroon sila ng conflict ni Johnny. Kaya naman, masayang-masaya si Johnny noong nakatira na siya kay Father Caloso. Inidolize nga niya ito. Minahal niya si Father Caloso na parang tatay niya. Pinagdadasal niya ito palagi at talagang sinusubukan niyang tulungan in any way that he could. My greatest pleasure was to work for him. I would have died for him, saad ni Johnny sa MO. Father Caloso would also often tell these words to Johnny. Don't worry about the future. As long as I'm alive, I'll see that you want for nothing, and I'll make provision for you after my death. Naging maganda ang takbo ng mga pangyayari sa buhay ni Johnny noong nakatira siya sa bahay ni Father Caloso. Naging hopeful siya. He even mentioned that his cup of happiness was full and that there was nothing else he could wish for. Isang umaga, pinauwi ni Father Caloso si Johnny because of an errand. Meron siyang kailangan asikasuhin. Kakarating pa lang ni Johnny sa bahay nang may kasunod siyang messenger na nagsabing kailangan niyang bumalik kay Father Caloso kasi malubha ang sakit nito at gusto siyang makita nito. Kung maaalala natin, malayo yung kailangan i-travel mula sa presbytery hanggang sa bahay ni Johnny. Kaya posibleng may nangyari kay Father Caloso during the travel time ni Johnny. Pagdating ni Johnny sa bahay ni Father Caloso, nakita niya itong nakahiga. Na-stroke pala ito at hindi makapagsalita. Nakilala ni Father Caloso si Johnny pero hindi ito makapagsalita. Ibinigay ni Father Caloso kay Johnny ang susi sa lalagyan ng pera niya. Nag-gesture ito sa kanya na huwag itong ibibigay kahit kanino. After 2 days, namatay si Father Caloso. At nasira ang mga pangarap ni Johnny dahil sa pangyayaring ito. Nang magpakita yung mga kamag-anak ni Father Caloso, ibinigay naman ni Johnny sa kanila yung susi na iniwan sa kanya ni Father Caloso. Narito ang reflection question para sa chapter 5. Tulad ni Father Caloso, nakapagbibigay ba tayo ng pag-asa sa mga tao sa paligid natin? Nakakatulong ba tayo sa iba na maabot ang mga pangarap nila? Magkita-kita po ulit tayo next week at wag po nating kalimutang mag-alay ng isang Abag Ginoong Maria para sa video series na ito. Please share this video also to other people para mas maraming makakilala kay St. John Bosco at mas marami rin ang ma-inspire sa buhay niya. Kaya naman po, sabay-sabay po tayong managinip, mangarap, at manalangin. And don't forget to live the dream. St. John Bosco, pray for us. Mary, Help of Christians, pray for us. If there's one thing I can do, let me leave the tree.